pag nasa base tayo, ngayon ang pinag-uusapan ang infrastructure project, community infrastructure, road project, Video. electrification, and also the education and healthcare. So pag nasa state of war tayo, mahirap talaga at saka hindi pwede maulit uli ang nangyari during the martial law, especially in Sulu. Because pag nasa war tayo, lahat ng mga intelligent leaders of the war, walang iba ang pinag-usapan kundi peace talk, peace negotiation. Tapos ang mga bata, instead naglalaro doon sa playground, walang iba ang maisip kundi maghanap ng bomb shelter. So ayaw na natin mangyari ulit yun. So now, I will read the position of the Lopasog State Revolutionary Committee, if I may. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsamoro, Moro National Liberation Front, Lopasog State Revolutionary Committee. The declaration of the MNLF, Lopasog State Revolutionary Committee, for Bangsamoro unity towards the inclusion of the province of Sulu into the Bangsamoro Autonomous Region. As a gesture and symbol of oneness of nation, we, the members of the Moro National Liberation Front, MNLF, in Sulu, united in our unwavering pursuit of lasting peace, justice, and sustainable development for our people. Hereby issues this solemn declaration. We affirm our unshakable commitment to the return of the province of Sulu to the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, PRMM. This profound call is rooted in our deep conviction that the inclusion of Sulu in PAR is not merely an administrative but an indispensable implementation of the old signed peace agreements and the ultimate realization of our people's long-cherished aspiration for a better, more prosperous, and self-determined life. Non-inclusion of Sulu in PAR, a direct breach of peace agreements, the ongoing non-inclusion of Sulu in PAR constitute a grave and undeniable breach of the suffered peace agreement. We declare with utmost certainty that we cannot afford to let this deeply detrimental situation persist. The return of Sulu to PAR, the only pathway to lasting peace and genuine progress, we firmly believe and unequivocally declare that the immediate return of Sulu to PAR is not just desirable but absolutely essential to achieving lasting peace. Fostering genuine unity and unlocking unprecedented progress across our entire region by rejoining PAR, we can collectively 1. Guarantee that our inherent rights and vital interests are fully protected, vigorously promoted, and comprehensively addressed within the framework of self-governance. Number 2, enable us to more effectively address common security concerns such as terrorism and piracy through coordinated efforts, thereby fostering a safer, more secure, and stable environment for all our people to thrive. Moreover, the arbitrary and unjust apportionment of Sulu's electoral district to
other provinces is a flagrant violation of the fundamental principles of fairness, equity, and legitimate representation. This egregious move not only unjustly marginalizes the people of Sulu, but also fundamentally undermines the integrity and credibility of the electoral process within the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. It is a clear and acceptable attempt to diminish the political voice and influence of the people of Sulu in the crucial affairs of the region, which we declared as both unacceptable and profoundly unjust. The Moro National Liberation Front views this ongoing exclusion and arbitrary restricting as a deliberate and deeply troubling part of a larger persistent pattern of historical injustices perpetuated against the Moro people. It serves as a stark and painful reminder of the systematic marginalization and pervasive exclusion that have historically fueled and sustained the Moro struggle for liberation and genuine self-determination. Furthermore, the arbitrary apportionment of its electoral district to other provinces must be immediately revoked to ensure that the people of Sulu are represented fairly, justly, and proportionately in the government of the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Our unwavering commitment as a members of the Moro National Liberation Front in Sulu, we solemnly commit to the following principles and pursuit of this vital objective. This will mean we will pursue our goal through strictly peaceful and legitimate means, encompassing constructive dialogue, peaceful negotiation, and effective advocacy, issuing any form of violence. Inclusive process, we commit an inclusive and participatory process, engaging openly and respectfully with all stakeholders, including vibrant civil society organizations, revered traditional leaders, and all local government units, ensuring every voice is heard. Transparency and accountability. We will ensure absolute transparency in all our actions and decisions, and we hold ourselves fully accountable for the faithful fulfillment of our commitments to the people and the Bangsamoro cause. We declare our willingness to work tirelessly, diligently, and with unwavering resolve to make this profound vision a tangible reality, and we call upon all stakeholders to join us in this collective effort and wholeheartedly support our quest for a truly better future for the proud people of Sulu. Long live the people of Sulu, long live the Bangsamoro, long live the Moro National Liberation Front. Thank you. Maraming salamat po, Sir Muhammad Jan Usman, State Chairman from the MNLF. Clarify ko lang po kasi na nabanggit ko kanina ay si Sir Michael Udin na hindi na raw po babasahin ang kanilang posisyon because it was already read by their chair, Muslimin Sema. Thank you po. Next, to speak is Morena Caron, Labor Employment Officer. Ma'am Morena Caron, next speaker. My greetings and courtesy to all the members of the honorable members of the Parliament. I'm Morena Caron, one of those daughters of the Sahid Dato' Musa P. Caron, Commander Mani. My father died at the Sea of Sulu in 1983. He was one of those 15 commanders that died in the Sea of Sulu for this struggle of the Bangsamoro.
So, allow me to read our position, the Anak MNLF Maksud Statement and Declaration of Opposition on the exclusion of Sulu from the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We, the Anak MNLF Maksud, sons and daughters of the revolutionary struggle, express our opposition and profound disappointment over the exclusion of the province of Sulu from the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. This decision is not just a political oversight, it is an affront to the blood, sweat, and tears of our forefathers and mother who fought relentlessly for the genuine autonomy. Sulu, with its people, fought for the foundation of the Bangsamoro autonomy. To exclude Sulu is to erase history. To exclude Sulu is to ignore sacrifices. To exclude Sulu is to divide the very unity that made the Bangsamoro possible. We call upon the national government, the Bangsamoro leadership, and all these stakeholders to reflect not just on the legality of this exclusion, but on the moral and historical weight of what it means to leave behind a people who stood at the front lines of our collective struggles. Let us reflect based on the 1976 peace agreement in Tripoli, Libya. Let us safeguard the gains of the peace agreement. Let us return to the original struggle, to the maksud of our objectives. Do not let the division trample on our unity. Do not reduce our identity to borders drawn by votes, shaped by confusion and manipulation. Our identity as Bangsamoro transcends political season. It is a legacy we inherited and must pass on whole. Let us be united and not weaken our stand in championing the rights of the Bangsamoro. Let not the blood of our martyrs be in vain. Let not the vision of the united Bangsamoro be broken. We urge all those in power, do not deny Sulu its rightful place in the region it helped build. We will remain steadfast. We will not be silenced. Sulu is Bangsamoro. Sulu must be in BARM. Issued this day, Anak MNLF Maksud, sons and daughters of the struggle, in honor of our father, in protection of our future and dignity of Bangsamoro. Assalamualaikum. Maraming salamat po, ma'am. Ang susunod na magsasalita ay si Sir Alonto Adam, the Chief of 4th Mobile Army, MNLF. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mula-mula siya na nagsarasulang ko ilang na niya sa Sir Tebra niya, pinadid ko ngayon ng mga binti, mga ngalan niya, hindi nagkilala mo sila. Mapulo namin niya, so Chairman of Central Committee, si Brother Muslimin G. Sema, Sir. Napagubeni na niya sulod ko bon si Dato Kili Antaw, isang sa kanina MP. Kakagawa niya si Dato Randy Caron, isang sa kanina MP. Talong ko ali ko watan ni kakabayanan niya MP bon. Napagubeni na niya sulod ko si matitikanan niya abogado si Attorney Nagib Sinaribo. Sulat ko niya ako ba isabot sa kanina MP na utalong ko na ali ko at kasulat ko
si Atty. Mastura. Sulod ko niya, mabuno siya sa MILF, si Brother Botsmala. Doon ay dalawang ko niya, andun din na kinakakoy niya, sulod ko, naginasaki na noon ako sa Matano, kung sa Tabak, na kilala niya, sulod ko si Dr. Iway. Sukot man siya ang mga kamasaligan na mabunong pungan. Naili ko siya kaginay, sulod ko ito si Ustad Suwahid Tundog, Base Command 118. Mga sulod ko niya sa MLF, si Chairman Mango Lima, na Utara Cotabato State Revolutionary Committee 1. Sulod ko niya si Indayla, Chairman Punchakanin State, and sukot ko na member ng Moro National Liberation Front. Sulod ko niya si Dato Teng Udin, member ng Central Committee, kasaligan ng Moro National Liberation Front. Ang tempan siya ay dako malabit tingalanin na panganay kusal kanu sa Ambon. Ipajampay kusal kanu sa salam adalah kapapasihin. Manaso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ako dun bentayo sa dunganin sa nabasa niya ni kami, nabasa na Maguindanao, kagutan mo magkatuntaya sa mapya. Pero mo imambitiara ko siya sa nyaba kinatimuti mo, sabab sa issue niya sa nyani manana, magkapantad sa Kanusulong Province. Siya sa kami sa Moro National Liberation Front na ipag-insist sa amin kung sa kano gobyerno no Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao idini mapitas sa probinsya na Sulu sa kano Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Daw sabab niyanin sabab na sa probinsya na Sulu na iniganatan sa kinapangadan sa kanukumpungan ng Moro National Liberation Front na isadan ni probinsya na Sulu ang nakakontribute sa kanukinanggalbag, sa kanupitalo, at kinaato, kinapaninindag sa kanu atulan ng Islam na sudalpatan siya sa Southern Philippines. Susulo na namaslamal pinagtatabang nila sa kanukahanda tanong. At panoon iukit akang baybayan tanong sa kanudalpa tanong. Madakal po sa kanong mga sulod tanong ang mga tausok. Inawapat, ngibuan sa kanila. Yung mga lusod tanong sa tiyan na natin. Moro National Liberation Front, MLF, na ipag-upayain sa kanukapamatagan ng gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Government. Hindi basta-basta mapitas sa probinsya na Sulu. Kaginagay ka mapitas na nung inamba na adnan to na niya kailan ng mga sulat na sa Sulu Province na obvious kanu kapapantagan kasamanan tanong sa guna. Ay nanto na dahil nila doon mapagitong na dinapay tanong sila. Na dito man diyari tingog ibasa doon. Kagina among silan sa kanong kinandulong masayan. Among silan sa kanong kinakahanda. Sa panon, ikasampay tanong sa kanong biyama at kapapantagan sa gunanya at kagatam tanong. Upama kagkapagitong o mga membro ng parliament, iyalat nila sa distrito Apilo Timan siya sa Sulu. Ang buwan nila sa Timan. Akaata nila nun. Nanyagap pa kanino Moro National Liberation Front. Nandun nun niya pakitungan muna. Imakampalingan sa Sulu Province
siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kang gumapya ay magiginawa ng mga lusod sa Lusatian sa probinsya na Sulu. Siya sa laki ang magiginawa na may kapitasan talo ang probinsya na Sulu. Ulianan, o kinaamong ilan sa kanupit talo at kinakapaninindag sa panuwag tuwing kasampetan o sa sabunaban niya at kagadang talo. Na masakit sa kita no, siya sa Mainland na mas masakit sa kanila na mga lusod na Lusatian, luo sa Highland Province, labi-labi dito sa Sulu Province. Kaginagabi ito na Amerika ayon ka ng mga lusod namin sa diyan. Siya sa membro ng parliament, ipakapagitong sa kirap, ayanin man na ayala dinan. So distrito, Sulu Province, sa Putbang, ay doon siya agal pa sa kanong sa gunaman niya mga ingat tanong. Nagkapanganin ng Moro National Liberation Front, idita nung una ang galbag nito. Kagina upang kayanin ka rin imagkamalingan. Iprobinsya na Sulu siya sa kanubang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Bar. Nandod ang ukwang, ipito ni mamaya alis dito ay ikitan mo sa kanila. Niya ko niya pamitihan sa kanunan, doon din pagkatlamal ipamikilan tanong sa kanong kapatulog tanong sa dito-dito ang kanilintan. Masakit ang pamitihan niya. Kanina, niya may dito at ganggulan wala ko nasakitan siya. Ipagkalang ko na dito na MNLF po ipangani. Sa di mapitas i-provincia na Sulu sa farm. Ano po ang mga lusod na Lusatian? Siya sa kanupad ang mga sectors. Ipakapagilan kayo sa makambalingan sa farm sa probinsya na Sulu. Kagina, niyanin ng kapagitong na silang man niya mga lusod na Lusatian ang mga tauso na madakol sa kanong mga pagkain nila. Inawapal. Nakabuhis sa kanong kinapalilindog sa kanong dalbatan. Labi-labi din sa katulan ng Islam. Hindi na kami ito na ang niya ko sa kanong sa ambol, Amerikano na bigyan ko siya sa kanong ayanin manana na nakasibay at ako masakit. Siya po taman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran, sir. Ang susunod po na magsasalita ay from MILF National Court, Base Commander, Sir George Cassie. Nandito po ba si sir? Lumabas lang po. Okay. So, next is Political Officer from MNLF, Dato Yasir Arafat Bansawan. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Galinyan ko ba niya pag-share sa kita no tanan na perspectives na community. Kung ano yung nakikita natin o kung ano yung napapag-usapan palagi sa community pag sinasabi or pinag-uusapan yung Sulu exclusions at yung redistricting of 7 parliamentary seats. Based din ito sa mga nakalap natin sa pag-attend natin ng different consultations ng mga civil society organizations. So, tingin namin hindi na nalalayo yung kagustuhan or yung mithiin ng Moro National Liberation Front sa kung ano yung mga mithiin din ng community natin maging sa Sulu provinces or sa island provinces at patungo dito sa mainland provinces.
pareho, no? Pareho yung kanilang hinanaing. Nasabi lamang na ilan sa kanila ay wala nang magawa or wala nang opinion na inilalabas dahil sa kanilang affiliations, kung saan sila nabilong, iba yung rinirepresenta ng kanilang organizations or ang kanilang grupo kung saan sila napapabilang. So kung titingnan natin deeply to the grassroots level, ito yung ating simpatya. Ngayon po, dahil po hindi rin tayo masyadong sanay na makipag-harapan lalo na sa ating mga butihing ginagalang na mga pinuno ng both MILF and MNLF. Nandyan po ang ating chairman ng Moro National Liberation Front, Sir Mosema, at yung chair ng both committees, nandito po. Pagsaludo po sa inyong kagitingan. Ngayon po, babasahin ko ang aming nakalap na impormasyon sa grassroots level. So ito po yun. Number one, ang Sulu is the birthplace of Bangsamoro resistance. If BARM is the fulfillment of our struggle, how can it exclude the land where that struggle began? The historical and symbolic significance of Sulu cannot be erased. It is the heart of the Bangsamoro movement. Number two, legal technicalities must yield to political justice. The spirit of autonomy demands flexibility, not rigid legalism that betrays the people. The Bangsamoro Organic Law, BOL, was designed to correct historical injustices, not create new ones. Political will should prevail over bureaucratic obstacle to ensure justice for Sulu. Number three, Sulu exclusion weakens BARM's legitimacy. For reason, BARM claims to represent all Moro people, yet it is cutting off one of its most historic territories. If redistricting proceeds, the message is clear. Loyalty to the struggle means nothing, only technical compliances matters. This will deepen divisions, fuel resentment, and undermine the entire peace process. Number four, the people of Sulu overwhelmingly support BARM. 109,404 Sulu voters, or equivalent to 40.8% of the population, voted yes. Their voices cannot be ignored. Despite a flawed plebiscite process, Sulu leaders and communities have repeatedly affirmed their desire to be part of BARM. Kanina narinig natin yung panig ng Sulu. At yun yung evidence po na totoo ito. Number five, a call for corrective action, not surrender. Apology for the language. BARM must stand with Sulu politically, even if legally technicalities temporarily separate it. The government must recognize the will of the people and rectify these injustices. Number six, the impact of redistricting on Sulu's 2025 BARM elections.
COMELEC may invalidate Sulu's candidate certificate of candidacies if their districts are dissolved. Candidates could be forced to refile under new rules or barred entirely due to residency changes, a direct suppressions of representations. Finally, this is our appeal. The Bangsamoro was born from revolutions, not legal technicalities. To erase Sulu is to betray every martyr who fought for our freedom. We do not beg scraps of representations. We demand what is rightfully ours. Sulu is Bangsamoro. Bar must fight for its return, not legitimize its exclusion. The MNLF will never accept the dismemberment of our homeland as well as the community, same sentiment to the community. History will judge those who allow it. We stand with Sulu. Uphold the true spirit of the Bangsamoro struggle. Wabillahi taufiq wal hidayah wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran, sir. Ang susunod na magsasalita sa ating mga resource persons ay ang 118 Base Commander of the MILF, Shaikh Abdul Wahid Tundok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan siana semua wanita diskuman Wahid Tundok Central Middle Front, under Central Middle Front, Amisa pada penguras kami, penguras kami leader, kami siasa biar untuk siasa Moro National Liberal Front. So sekami sa MILF sa Maguindanao del Sur na yan namin pong kalinyan siya kano entire o mga magyahidin siya sa Bangsamoro na magkayapat doon tanan. So unga magkinayugat o sa kita no maging ada abang Samuro sa kano ulian buka adan tano tinma tano sa mapasang malipares magagat mayaw siya kano kinaganat tano sa kanabitian ang wawta sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li ahli al-madinati ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا إلى آخر آية. Yani mana itu ayatan wa ta'ala dan tu masuk keadaan tanu amapasang simaga sa kita no ada isa atau ti wa ta'ala anak enggan sa pasensya sa dili magigyamo ngihada siya kanu taw anawagiban yamon to na tabiya na sa mga dapamon akil baliga na sa mga babay na adanay kanin arol buong kanupita o kanyihada kanuntuba atipong na Marcelo na mapasan kita no ang katamanan kagina kami ito so kami siya kalinyamon katamanan
na gangon us bang sawuro nakabukit kanung tuba anatamanan sa kanulian kinasampay tano sa liyaba anong matano na ugagaga na di pun makapitas daw imagadam sa kita no siya tampol siya sabang na magadambon luangon o mga tagapada naugat na sansara siya sa kawadan na ingat sa Mindanao sa Maguindanao, sa Tawi-Tawi, sa Hulo, sa Anao, kanto kumba mapia amana nabitian wa ta sa Quran wa atu haqqahu yawm hasadi amin ti wa ta ka makasabteren mana so pangawir kamu maran suka pagagani nando itaman ti wa ta neugat memikir ngebeg na mana so pagkumpay ti kawawa ta ya pito hasara na kapagagani na paamungan sa kakumpay kapagagani kanu naugatan no intayin o bang sahuro siya sa Mindanao kanu timpo no mga ukas taro mga maputaro madakil sa kanyan dan inasahid. So, ay minilip, so ay mailip, nanya pumun so mga tampol sa ukastaro, so dato muslimin sima, ito pun mampu siya sa ay mailip, niya pumun so nagadzama, alhamdulillah, adun pamun na sama, tampol sa kangudan, so mga MP tanong, so mga attorney tanong, na sa kami, na pagsuko-suko kami, sa naipus din kami arol akapating baka kapumbunuan na alhamdulillah apya kapag sa ko po sa kami na mapiyan ikinawa namin sumat ito di kami pamuwaga di pun pagkati ginawa namin sa apyangin na dahil kami posisyon siya sa bago kagina pembenaan yang ginawa namin ka di bundan date pagkakayanan na tao idining katawan tingo Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni ya mong makanataw tingo Rasul sallallahu alaihi wasallam na ndui katawan ini gebek sabab sa di kami mampu makakagang gebok tiasa kubilu kakinatimba kenang buanay dan di kami mampu dan pembuka gisa dan do minto sama di kami pakaamong sa kano siya kano nasabot penggebok siya sa Europa Baga kagina untuk ba ya nami kahanda gabi ay pa siya sa wano na ito na dunia akhirat alhamdulillah na sabat tanu sukahanda kina gebek tanu tigo Rasulullah sallam dua timan manikahanda ikaisa na maganga makasuga ya nakasuga na angon na sahida kung kada timpo ka pembunuh ikadua na maganggubil tanu dia ba na sabat tanu subayo layang na masahida na niya pumunsiyan kanan alhamdulillah dan yang badan imuli apapatan Allah Ta'ala sa Quran wa amruhum sura bainahum consultation sa apyangin consultation amakating guma kanu sakita no abang samuro ananindag na say siya sa kawadan sa ingat sa Mindanao sukran suwano na peskuman ta maging syukur kanwagos ka ng mga kasami mga mapuunami siya sabang siya sa ratiman ang umpungan Moro Islamic Liberation Front Moro National Liberation Front wasukran Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran po.
Sheikh Tundok, 108 Base Commander of MILF. Moving on, meron na lang po tayong 3 resource persons na hindi pa nakakapagsalita. Ang susunod po na magsasalita ay si Sir Awad Hamid, Central Committee of MNLF. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Chairman of the committee, Attorney Najib Sinarimbo, Chairman of the MNLF, Dr. Muslimin Shima, and members of the committee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi sana ako magkasalita kasi mayroon ng position papers din ang chairman natin at saka yung position paper ng taga-Sulu. Pero silapit ang pangalan ko ni nag-provincial chairman si John Usman based from kasi magkaroon kami ng People's Consultative Assembly sa Sulu. After that chairman, nagkaroon ng pulong-pulong mga chairman. Nagtanong, marami silang itinatanong. So yun ang sabi ng provincial chairman natin, dapat may paliwanag din sa kanila ang hinanain daw nila sa Cavite na ito. Una-una, marami silang katanungan. Kung ang autonomous government o autonomous region kasali ang Sulu, sabi namin din na. Paano sabi na yung dating arm? Wala na yun. Oo, maski di sumama kami sa board, sa new autonomous government, hindi na ba kami kasali doon sa, wala na ba yung arm? Sabi namin, wala na, nairis na yun. Sabi na, pero nasa peace agreement kasi yun eh. Yun ang tanong nila. Ano yun? Alin bang mabigat sa peace agreement? Nag-base ang arm doon, ang oras sa peace agreement, or yung panibagong batas na yun? Sabi namin, tanongin natin sila yung sa parliament kasi sila nakakaalam. So, sa totoo lang, with the explosions of Sulu, may konting problema tayong mapapangga. Bakit? Tulad ng sinabi ng chairman namin, kasi we belong to one as MNLF. Suluman, Maguindanao, Maranao, at saka indigenous people. With the explosion of Sulu, ang problema is babalik sa square one. Yun ang kasabihan ng iba. Pag nagbalik tayo sa square one, ang sabi niya, so ano pagagawin natin? Pag hindi tayo kasali. So alternative is back to square one, back to self-determination. Pag back to self-determination, back to independence. Pag mag-independent ka, hindi yung basta-basta. Kasi even in our struggle, long before, when we started the struggle for self-independence, nagtulong-tulungan tayo lahat. The Sulu people, the Maguindanao, the Iranon, the Lanao, hindi din natin nakamit yung self-independence. Bumagsak tayo sa autonomous government. So yun ang maging problema. Pero dapat natin malaman bakit na-exclude ang Sulu. Ano ba ang historical background? Bakit na-exclude siya ang Sulu? You remember, bago yung magtatak ball, nagkaroon tayo ng referendum. Bago nag-referendum, nagkaroon ng convergence ang MILF, ang both branch, MNLF at saka MILF. Ang pinagkasunduan, mag-saturate ang campaign to the ball. So kami sa MNLF, saturated the campaign in Sulu, municipality to municipality, and then ultimately, all
the provincial level. Campaign kami doon. So, pagdating ng eleksyon, ano nangyari? Natalo kami. Nanalo yung no. Pero only little difference. Only little difference. Like 500 or something. Nanalo ang no. Natalo is kami. So, hindi yun nakapagtataka kasi alam namin kung bakit maraming sumali doon sa no. Kasi ang hawak sila ng mga traditional politicians. Kasi ang mga unang politicians, sila rin yung noon, yung panahon na yun, bago nagkaroon ng vote. Nakita nila kasi, during the time of autonomous region pa, wala rin nagawa. Wala rin nagawa ang autonomous region noon. Bakit? Dahil hindi nila alam, ang budget is only 4.7 billion. Ang budget namin, nakasali ako doon. I was the DTI secretary at that time. Kung alam ko ang budget, 4.7 billion lang in a year. In fairness to the email leadership ngayon, na-jack up nila into about 100 billion plus. So, malaki ang effect doon, malaki ang impact. So, yun ang basis ng pagkampin ng mga traditional politicians at that time. Wala din mangyayari sa atin. So, ngayon, nalaman nila na malaki pala ang impact o malaki ang governance ng BARM. So, ito, in fact, nagkukuha na sila, nagkaroon na ng coalition pa-participate sa election dahil sa maganda ang BARM. So again, gusto ko lang ipaabot sa inyo kung ano yung pinag-meeting-meetingan namin doon. Chairman Moss, after yung magkaroon tayo ng consultation doon, people's consultation sa Sulu, na kung anong gagawin. Kasi in fact, mayroon mga other group, eminent group, inviting us to join them as one eminent. So katanong kami, ano ang purpose ng pagkaroon ng aswan eminent sa Sulu raw, sa Sulu. Pero more or less, alam na namin. Alam na namin kung anong gusto nila. For self-determination or back to square one. So mahirap yun. Hindi natin makuha. Kasi pag magkaroon ng problem ng Sulu, magkakaroon din tayo ng problem na dito. Bakit? Kasi we belong to one people. At saka ang layunin natin noon, Mr. Chairman, ang layunin natin noon is magkaroon ng one Bangsamoro people, hindi yung tribe. We can erase the tribe as one Bangsamoro people. In fact, magkakaroon tayo ng jobs o dapat magkakaroon ng intermarriages of Maguindanao, Tausug, Yakan, Maranao, at sa ano. Para maalis na yung pagka-tribalism natin. Yun ang isang maksud natin at that time. And we don't want to fail that maksud. Hopefully, dapat mag-isip-isipan natin kung paano makapasok ang Sulu bilang member ng Bangsamoro people. Bangsamoro sa BARM natin. Kasi pag hindi, kawatak-watak tayo, maging problema rin natin. Kasi ang mangyayari, ang sakit sa kanila, sakit din sa atin bilang magkakapatid. So, tama yung si Chairman na it's either ang gagawin through referendum bago ang eleksyon. Kasi po 100% alam namin, sasali na sila. In fact, accordingly, when I talked to one of the secretaries of District 1, bata ni Munir, Congressman Munir, sabi niya 100% yung District 2 o yung bata ni Congressman Munir, sabi ng boss ko, 100% sasali sa BARM. Dito lang natin na sabi sa kabilang District 1, hindi ka sigurado. Pero alam natin, sasali na sila. So, dapat pag-isip-isipan natin. Dalawa lang ang container diyan. Isa ay may na-act by referendum or by na-act of Congress, being representative of the people also. Na pwede pag-usapan sa Congress. Kasi hindi representative sa
Yun lang ang sa akin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Kanina nabanggit ko 3 na lang po yung magsasalita. Lalo lang isang nag-simplify na habol daw po siya na magsasalita. So, with that, meron pa po tayong 3. Paumanhin po kung medyo nag-extend tayo sa oras. Alam kong past 12 na po. Pero yun, tapusin na po natin itong 3. Next po ay si Sir Abdul Maula Namil, Vice Mayor of Cagayan Municipality. Ibinis tayo ng once kung tulong ng wakati. Pagkano siya siguro sa pangawta ang kinabulig. Sa una sa harap ko sa pinalimpi niya sa Mr. Hotel. Sa pero sa kaguramos ka ng magulang. Sebab siya sakit si Jono Musa elect Vice Mayor of Municipality of Cagayan. At the same time na siya Musa Municipal Economic City sa Municipality ng Cagayan. So kami siya Musa pantagan siya sa hingalan ng iyak. Sa ngayon na sasayakan niya sa area ng Cagayan. Mga taga-bravo sa iyak. Paninyali ni kapasampay namin sa iyo. So, kaniyang mga puser. Hindi na niya sabihan pa niya na dito ba sa Pagkatro at sa Panina. So, sa kanang kinasampay ka sa Budilutan niya siya sa bahay. Inaabang na siya sa kanya na mana paman ang hindi nilang kagraha. Ito na mana siya sa kanyang mga program na nasisita nila ni makamong siya sa kanyang matiyapan mga roto tinagapanin programa ng Budilutan siya sa bahay. Tuwain kanya sa ito at kanya na masapri siya sa buong. Siya sa kanyang na namayo paman na so kanya na tuwa kagara na manawag kini mamo hindi na siya sa niya sa biya pa niya ramang namin na so mga programa ko sa kanya paman na ikatsay pa ininganan ni Pulisikanin ito na sa mga benefits so inganan siya sa militar sa kalubihan na mana rasa mana sa gilid o sa mga natibo na alam o pa mana mga ulbol atau kanapasa sa kinapangalan sa kooperative kaya siya sa kanyang sabihin po kinele na kinagrama mga dati ito sa Gripan siya sa mga biyantang rito kaya ito ba kalinyagan sa kaya yung pamana ito mga programa na masih kapengnya ikaw kapengnya sa kita pamuli kapatawasan sa matsagipan mga biyat na siya sa Remi na Baba makatawas ito mga programa so pamagka patsukutan na ito ba kare-request nila karena ito na kapengnya sa ito sa kesempatan sa maulian ng programa ko siya niya sa sabihan na paman so dia so kanya na isiyan matawag so sebab siya na tuwa ito sampai namin siya kan mga leadership kami sa po so kanya na tuwa po siya na matsagi pa nando magrami na ni siya mamo na dito na siya matawag sa kanyang na programa ng gobyerno ito siya sa bahay siya mo tatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sunod po na magsasalita ay si
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bali mengurus aku kan dalam biasa spiritual development untuk bali anak yang ada biasa pantas sa bolowannya agapita sa mabawannya na masih yang pinagkabagyaman na kanutin ko pa ng kapagkakulikotan ng tubal ng katatalagatan. Kamana sa masanit ka mga iyanan ng kapipitas sa pagkakatatin. At nandun na makataya sa kapitan datan ng makatatalaka kanutin ko ng kapapasa Teka. pagkakulutan kapanututan ng kanawagitan na magkapipitas. Na dilikin marami ng bityakan ka marami ng marami pasa uni ng mga bityatan mo na suwakil na niyawang masarap na ito ng talay-talay. Shukran, sir. And now, last but not the least, sa listahan po natin ay si Sir Abdul Rauf Lima, State Chairman of MNLF. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayan ng mga sampun so sekarang mga leader, mga member ng parliament, kagakalan si Dato' Randy, o Chairman ng Moro National Revision Front, si Dato' Mosema. Yang kasi mapitiaran na pantag sa Solo. Solo ba niya bitiran tanong na nakasagaltan niya Saki State Chairman ng Moro National Revision Front sa Utara, siya sa Maguindanao del Norte, na dito ang narido ginawa namin. Ito sabab sa suluban niya na iganat ng 1976 na solo na sa Udon. Mo man sa final peace agreement ko 1996, final peace agreement na solo tanong na. Iyan si Magito na una solo na dabar. Ito sabab, suluban niya na dito na sakitan ka nung pinaprevolusyon tanong. Iganat sa kinapon nung pinamunwa ka nung timpo ng revolusyon na huluban niya na dito na sakitan. Huluban niya na langang sakitan aminay sa foreign, mag-isya ni leader at kagin, imailin at kag-MNLA na minukit tanong sa Sulu. Sulu na kapagay ay kalimutan kasi itanong ang mga bangsa Moro. Nyata nun sa Luna Babar na bitiratan nun at 347, 351 at bill ang parliament bill na yaraki na ukasurog ko. Nabagutan ng bitiran na apas ng tanong muna imagaludag isulo daw sa bak. Kasukaniran agawagin na higit sa kaniran. Kamasakit ganun pamusungan namin sumuro na sa Revision Front na madaklit ang kapadaraw sa Sulu na di namin kaninyan magkaproblema ro na mararagin so eminilip siya sa Mindan. Kasi kami ang mga eminilip labi-labi nun so saguna na niyata nun sa bangsa Moro na kailangan na ilay tanong sugaw praise ang mga pagaling tanong kasuluban niya na iganas sa ganatan na kuyugan siya sa bang. Timpo na bang, nahulo din. Inya kan may kinaik timpo na ang, hindi kinamuma na bang, na pinita sa gobyerno Sulu. Yan din man na, yan siya kailay na so final peace agreement, naman na sa technical, so final peace agreement. Di ba wagin Sulu, a founder ng bangsa Moro, founder of revolution Sulu, diwakil amada Sulu. Yang
347, gusto 351 bill ang parliament ng veterano na ipanon ikalulog asulo kanamay ito ang mas na problema kaunas ang mga problema isulo na epektado isya sa Mainland na siya po tawan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Syukran, sir. Doon po nagtatapos ang lahat ng resource person sa kanilang sharing po ng kanilang posisyon with regard to the two proposed bills, the bill numbers 247 and